Patuloy na nasusunog ang isang bodega ng tela sa barangay Paso de Blas, Valenzuela City. Sa ulat ng Super Radyo DZBB, alas 3 ng hapon nang sumiklab ang apoy. Natanaw pa hanggang Skyway ang makapal na usok galing sa sunog. Patuloy pa rin itong inaapula ng mga bumbero. Naglagablab ang malaking apoy sa isang pagawaan ng bala at baril sa barangay Fortune, Marikina City. Sinabayan pa ito ng sunod-sunod na pagsabog. Atras! 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 Napatras at kumaripas ng takbo ang mga empleyado ng Arms Corps Global Defense Incorporated. Tanaw sa malayo ang makapal na usok at naglalagablab na apoy. Halos maabo at mabalot ng makapal na usok ang lugar. Ayon sa Fire Marshal ng Marikina, nagsimula ang apoy sa imbakan ng pulbura. Handa raw ang pamunuan ng Arms Corps na mag-abot ng tulong kung may nasaktang residente at kung may nasirang ari-arian. Tuloy naman ang operasyon ng planta ngayong gabi dahil wala naman daw malaking pinsala sa pasilidad. Sumiklab ang malaking sunog sa isang residential area sa Barangay 54, Pasay City, alas 6 ng gabi. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, itinaas ang sunog sa ikalawang alarma. Naubusan pa ng tubig ang mga bumbero. Tumulong na ang mga residente sa pag-refill ng fire truck. Isa ang sugatan matapos tamaan ng balde sa mukha. Pasado alas 7:30 nang makontrol ang sunog, binabantayan ng mga bumbero na huwag madamay sa sunog ang kalapit na Epifanio de los Santos Elementary School. Tinatayang 30 pamilya ang apektado. Sa covered court ng Barangay Muna, mananatili ang mga nasunugan. Patuloy na inaalam ang sanhi ng sunog. Ang kabilang dulo ng eskinitang yan, nagmistulang impyerno. Nang i-zoom out ang video, kita ang hanggang bubong na apoy sa likuran. Pilit lumulusot ang mga bumbero sa masisikip na daan. Pati mga residente tumulong na sa pag-apula ng apoy. Hinihinalang nasindihan na nag-spark na linya ng kuryente ang bubungan ng isang bahay na yari sa Nipa. 43 bahay ang apektado sa sunog na nagtagal ng 2 oras. Nilamon ng apoy ang pickup na yan sa Baaw, Camarines Sur. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasagasaan ng pickup ang isang lalaki at saka nabangga ang nakaparadang motorsiklo at tricycle. Nakaladkad nito ang isang motorsiklo kaya tumagas ang gasolina at nagkasunog. Sumalpok pa ang pickup sa isang poste kaya nawalan ng kuryente ang 5 bahay. Nasawi ang nasagasa ang lalaki habang nakaligtas ang pickup driver. Nagkasunog sa isang karinderya sa Naga City. Kahit tulong-tulong na inapula ng crew ang sunog na nagsimula sa kusina, mabilis pa rin kumalat ang apoy dahil sa gawa ito sa light materials. Wala namang nasaktan sa sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sumingaw na LPG ang posibleng sanhi ng sunog. Para maiwasang magkasunog, ang tip ng Bureau of Fire Protection, tandaan ang EDIT o Exit Drill in the Home. Mahalaga raw na sa bahay pa lang na ituturo na sa mga kasama ang entry at exit points o kung ano mga dapat gawin kapag may emergency. Dapat din daw na matiyak na hindi overloaded ang mga electrical outlet o saksakan. Patayin ang main fuse at main valve ng LPG tanks kung hindi na ginagamit. Kung maaari, mag-invest sa fire extinguisher. Sakali namang matrap sa nasusunog na bahay o gusali, gumamit ng basang tuwalya at itakip sa sarili bago gumapang palabas. Kakaroon ng sunog, gawa ng unattended cooking, which is na pagka napabayaan po, which is maging uncontrollable na po yung apoy, hindi na po nila kayang apulahin. Maging responsable sa pagluluto, kailangan natin after na magluto, linisan natin, i-check natin yung hose kung may tagas ba yan. Kailangan natin may sponge tayo, magpabula tayo ng sponge din. Ipunas natin doon sa pinaka ng hose natin. And then sa tangke na rin. Fire safety is everyone's responsibility po.